Bukod sa walang criminal record at walang military training, dumaan din sa screening ng mismong gobyerno ng China ang 3 Pinoy na naaresto roon dahil umano sa pag-espiya. Giit ng National Security Council, maaaring paghihiganti lang ito ng China sa pagkakahuli na hindi bababa sa 10 Chinese na naniniktig po rito sa Pilipinas. Narito ang report. Ikinalarma ng National Security Council ang pagkakaresto sa 3 Pilipino sa China dahil sa manoy pang-espiya. Ayon sa NSC, ang naturang mga Pinoy ay dating recipient ng Hainan Government Scholarship Program sa ilalim ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng Hainan Province at Palawan at mga ordinaryong mamayan lamang na walang military training at wala ring criminal record kung saan dumaan sila sa screening ng gobyerno ng China bago makapunta roon. Kinwestiyon din ng NSC ang edited video ng umano'y pag-amin ng mga inarestong Pilipino na maaari raw na scripted o pinwersa lamang, habang may binanggit din doon na Philippine Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Services. Gayong wala namang ganitong ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Dahil sa limitadong impormasyon na inilabas sa China, itinuturing ng NSC na isa itong paghihiganti kasunod ng pagkakaresto ng hindi bababa sa 10 Chinese national sa Pilipinas ngayong taon, kung saan nakumpiska sa kanila ang ilang gadget at naniktik sa iba't ibang bahagi ng bansa. Prioridad ngayon ang kapakanan ng mga Pilipinong sangkot, habang iginiit din ng NSC ang paninindigan sa katotohanan at pagsunod sa international law, maging ang pagsasaalang-alang sa lahat ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ibinibigay na ang legal support kasabay ng panawagan sa due process. The Philippine Consulate General in Guangzhou is providing all necessary assistance, including appropriate legal support for the said Filipinos. The department has conveyed to the Chinese government to ensure that these allegations are tried with due process and with full respect to the rights of the said Filipinos in accordance with domestic law and the Philippines-China Consular Agreement. May payo rin ng isang eksperto sa mga Pilipinong nasa China. Magdoble ingat sila dahil alam natin na tumataas yung tensyon pagdating sa hidwaan ng China at ng Pilipinas. Hinihiling din natin ang ating gobyerno na sa pagdating ng mga ganito, ibigay natin lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na naiipit sa hidwaan. Hindi pwedeng maipit ang kapwa Pilipino natin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Sa gitna naman ito, binigyang diin ni Cabalsa ang pagpapalakas sa cybersecurity ng Pilipinas at pagripaso sa espionage law ng bansa. Nagbago na ngayon yung warfare na sinasabi natin. Hindi na siya kinetic lamang, kundi we have seen non-kinetic warfare that includes cyber security and espionage. And at the same time, yung Espionage Act natin, panahon pa ito nung Second World War, hindi pa siya na re-review, and I think kinakailangan talaga na reviewin natin ito dahil ang ginagamit natin ngayon is yung Cyber Prevention Act natin when it comes to spying. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.